May mga lihim bang nagtatago sa dilim ng Mindanao? Mga kwentong bumubulong mula sa madilim na gubat at sinaunang kabundukan. Mga alamat na nagpapatuloy, nagpapasapasa sa bawat henerasyon. Ngunit ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga ito? Sa video na ito, susuriin natin ang mga kwento ng aswang sa Mindanao at sisikapin nating tuklasin ang posibleng paliwanag sa likod ng mga ito. Ang aswang, isang nilalang na bumabalot sa takot at misteryo. Kilala sa Pilipinas bilang isang shapeshifter, kumakain ng laman ng tao. Maraming uri ang aswang, bawat isa ay may sariling katangian. Ang manananggal, isang babaeng humihiwalay ang pang-itaas na katawan. Naghahanap ng biktima, lalo na ang mga buntis, sa dilim ng gabi. Ang tikbalang, isang nilalang na may ulo at paa ng kabayo, kilala sa pagligaw ng mga manlalakbay sa gubat, nagdudulot ng kalituhan. Ang wakwak, isang ibon na may matatalim na kuko at ngipin. Ang tunog nito ay nagpapahiwatig ng malapit na panganib, lalo na sa mga may sakit. Ang mga kwento ng aswang ay mas kilala sa Visayas, partikular sa Capiz. Doon, ang mga alamat na ito ay bahagi na ng kanilang kultura at pamumuhay. Ngunit paano naman sa Mindanao? Mayroon din bang aswang dito? Sa Mindanao, ang mga kwento ng aswang ay hindi kasing laganap. Ngunit mayroon silang sariling mga nilalang na nagbibigay takot at misteryo. Tulad ng bungisngis, isang higanteng may isang mata. Kilala sa lakas at pagiging mapanlinlang, nagtatago sa kabundukan. At ang bakunawa, isang dambuhalang dragon na kumakain ng buwan. Ang alamat nito ay nagpapaliwanag sa mga eclipse, isang sinaunang paniniwala. Ipinapakita nito ang yaman ng folklore ng Mindanao, na may sariling mga nilalang na nagbibigay kulay sa kanilang kasaysayan. Ngayon, suriin natin ang posibleng paliwanag sa likod ng mga alamat na ito. Maraming kwento ng aswang ang maaaring nagmula sa maling interpretasyon. Halimbawa, ang mga paniki o fruit bats na lumilipad sa gabi. Ang kanilang anino at tunog ay maaaring napagkamalang aswang. Ang mga sakit na hindi maipaliwanag noon ay iniuugnay sa mga nilalang na ito, tulad ng rabies na nagdudulot ng kakaibang pag-uugali. Ang papel ng takot at imahinasyon ay malaki sa pagbuo ng mga alamat. Ang mga kwento ay nagiging paraan upang ipaliwanag ang hindi maunawaan. Ang mga alamat ay nagsisilbing babala, nagtuturo ng moral na aral. Pinoprotektahan ang komunidad mula sa mga panganib, tunay man o haka-haka. Sa huli, ang mga alamat ng aswang ay nagpapakita ng yaman ng kultura at ang pagkakaiba ng folklore sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Mula sa aswang ng Visayas hanggang sa bungisngis ng Mindanao. Bawat kwento ay may sariling pinagmulan at kahulugan. Nagbibigay kulay sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang mga alamat ay hindi lamang simpleng kwento. Sila ay salamin ng ating kasaysayan, takot at pag-asa. Patuloy na nagpapaalala sa atin ng misteryo ng mundo at ang kapangyarihan ng imahinasyon ng tao. Kaya, sa susunod na marinig mo ang isang bulong sa dilim, magtatanong ka ba kung ito ay alamat o isang katotohanan? Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe.